Noong unang panahon, payapang namumuhay ng magkasama ang mga tao at mga mangkukulam, ngunit isang araw, isang mangkukulam na nagngangalang Mordred ang nagnanais na wasakin ang kaharian ng England. Para gawin ito, gumamit siya ng itim na mahika at sinalakay ang Camelot, ang huling matatag na kaharian sa England noong panahong iyon. Nang malaman ito ng hari ng England na si Uther Pendragon, nagpasya siyang pigilan si Mordred. Si Uther ay mayroong isang espesyal na espada na tinatawag na Excalibur, na sadyang napakalakas at ito ang kanyang gagamitin. Sinabihan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Vortigern na sumuko na lamang dahil masyadong makapangyarihan si Mordred, ngunit hindi nakinig si Uther at nagpas siyang lumaban. Matapang na tumalon si Uther sa likod ng isa sa mga higanteng elepante ni Mordred at nagtungo sa kampo nito. Sa labas naman, pinangunahan ni General Bedivere ang hukbo upang labanan ang mga sundalo ni Mordred. Habang nakasakay sa elepante, direktang hinarap ni Uther si Mordred sa loob. Sa isang napakalakas na pag-atake, nabasag ng Excalibur ang mahiwagang panangga ni Mordred at tuluyan siyang natalo. Pagkatapos nito, ang mga higanteng elepante na kontrolado ng maitim na mahika ni Mordred ay nakalaya at kusang naglakad palayo. Nang matapos ang labanan, iminungkahi ni Vortigern na patayin ang lahat ng mangkukulam dahil naniniwala siyang mapanganib sila. Ngunit sina Commander Bedivere at isang lalaking nagngangalang Gus, na kapwa-tapat kay Uther, ay hindi sumang-ayon. Naniniwala silang hindi lahat ng mangkukulam ay masama. Sa katunayan, isang mangkukulam na nagngangalang Merlin ang tumulong sa kanila sa paglikha ng Excalibur. Kung wala ang espada, hindi nila magagawang talunin si Mordred. Sumang-ayon si Uther sa kanyang mga commander at nagpas siyang ayaw na niya ng karagdagang mga digmaan. Dahil dito, labis na nagalit si Vortigern at nagpas siyang agawin ng kaharian. Nagtungo siya sa isang lihim na kuweba upang makipagkita sa isang masamang sirena at isinakripisyo ang sarili niyang asawa kapalit ng kapangyarihan. Nang mapagtanto ni Uther ang nangyayari pag-agaw sa kanya ng kaharian, agad niyang isinama ang kanyang asawa at anak na si Arthur upang makatakas mula sa palasyo. Inutusan niya silang sumakay sa isang bangka, ngunit biglang lumitaw ang isang Demon Knight at pinatay si Uther at kanyang asawa. Gayunpaman, nagawang makatakas ng batang si Arthur sa pamamagitan ng pagtatago sa bangka, na nagdala sa kanya sa lungsod ng Llandinium. Doon, natagpuan si Arthur ng 3 babae at isinama siya sa lugar kung saan sila nakatira. Habang lumilipas ang mga araw, lumaki si Arthur na masipag na nagtatrabaho at nag-iipon ng pera. Tinuruan siya ng mga lansangan ng Llandinium kung paano mabuhay. Nakikilahok din siya sa mga labanan sa kalye upang kumita ng pera. Sa kanyang pagtanda, naging pinuno si Arthur ng lugar na kanyang kinalakhan at nakilala bilang pinakamalakas at pinakamatapang na lalaki sa Llandinium. Subalit, madalas managinip si Arthur tungkol sa demonyong kabalyero, ngunit iniisip niyang mga bangungot lamang iyon at wala siyang naaalala tungkol sa kanyang nakaraan. Samantala, naging isang malupit na hari si Vortigern matapos maagaw ang trono, at nagpagawa pa siya ng isang napakalaking tore malapit sa kanyang palasyo. Isang araw, natuyo ang ilog na nasa tabi ng tore at lumitaw ang espadang Excalibur na nakabaon sa isang bato sa ilalim nito. Sinubukan ng lahat na bunutin ang espada, ngunit walang sino man ang nagtagumpay. Dahil dito, nabahala si Vortigern. Nagtungo siya sa mga sirena at tinanong kung bakit lumitaw ang espada ngayong halos tapos na ang tore. Sinabi ng mga sirena na ang anak ni Uther, na ngayon ay ganap ng binata, ay darating upang bawiin ang trono. Iminungkahi rin nila kay Vortigern na dapat niyang hanapin at patayin ang binatang iyon upang mapasa kanya ang makapangyarihang espada na Excalibur magpakailanman. Isang araw, dumating ang mga sundalong pinamumunuan ni Jack sa lugar kung saan nakatira si Arthur, upang hanapin ang isang rebelde na nagtatago roon. Inilarawan niya ang itsura ng rebelde, at nang makita ni Arthur na naroon nga ang taong iyon, nagpasya siyang isuko ito dahil ayaw niyang madamay sa gulo. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Jack sina Arthur at ang kanyang mga kaibigang sina Backlack at Whetstick upang mag-usap. Ipinaliwanag ni Jack na ang rebelde na kanilang nahuli ay si Goose Fat Bill. Lumalabas na matagal nang binabayaran ni Arthur si Jack upang mapanatiling ligtas ang kanyang lugar, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Jack na hindi na niya kayang protektahan si Arthur. Nabalitaan kasi ni Jack na nakipag-away si Arthur sa ilang Viking na sundalo sa pantalan. Ipinaliwanag naman ni Arthur na sinaktan ng mga Viking ang isa sa mga babaeng nagtatrabaho sa kanyang lugar kaya nakipaglaban siya para ipagtanggol ang mga ito. Ngunit ipinaalala ni Jack na nasa panganib ang buhay ni Arthur dahil protektado ng hari ang mga Viking, at wala na siyang magagawa para tulungan siya. Samantala, sa palasyo, iniulat ni General Maria na lahat ng kabataang lalaki sa kaharian ay sinubukang bunutin ng Excalibur mula sa bato ngunit walang nagtagumpay. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Vortigern sa kanya na mas pagtuunan na lamang ng pansin ang pagtatapos ng pagtatayo ng tore.
Kinagabihan, muling dumating ang mga maharlikang sundalo sa lugar ni Arthur at binalaan siya ni Whetstick na tumakas na. Habang tumatakas, nasalubong ni Arthur ang ilang maharlikang sundalo, hindi siya nakilala ng mga ito at napansin nilang wala siyang marka sa kamay, isang tatak na nagpapatunay na hindi pa niya nasusubukang bunutin ng Excalibur. Dahil dito, isinama nila si Arthur at ang iba pang kabataang walang tatak sa isang barko, dinala silang lahat sa lugar kung saan susubukan nilang bunutin ang espada. Pagdating nila roon, isa-isang sinubukan ng mga kabataan na bunutin ng Excalibur mula sa bato, ngunit walang nagtagumpay. Nang mawalan na ng pasensya si Arthur, sumingit siya sa pila, nang hawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, nagsimulang yumanig ang lupa. Sa ikinagulat ng lahat, nagawa ni Arthur na mabunot ang espada, ngunit kaagad siyang nawalan ng malay pagkatapos nito. Pagkagising ni Arthur, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang selda, naroon si Vortigern. Sinabi ni Vortigern na masaya siyang sa wakas ay nakilala niya ang kanyang pamangkin. Ngunit dahil nakalimutan na ni Arthur ang kanyang nakaraan, sinabi niyang hindi niya kilala kung sino si Vortigern. Ipinaliwanag naman ni Vortigern na tanging ang tunay na anak lamang ni Uther ang maaaring makabunot ng espada mula sa bato. Gayunpaman, patuloy pa rin itong itinatanggi ni Arthur at iginiit na isa lamang siyang ordinaryong tao mula sa Londinium. Ngunit sumagot si Vortigern na malalaman din ni Arthur ang katotohanan sa nalalapit na seremonya. Samantala, sa isang lihim na himpilan ng mga rebelde, nakipagpulong si Bedivere, ang pinuno ng mga rebelde, sa isang salamangkera na isinugo ni Merlin. Pareho nilang nabalitaan na si Arthur, ang anak ni Haring Uther, ay ganap ng binata. Pagkatapos nito, gumawa sila ng plano upang iligtas siya. Sa madaling salita, binalak ni Vortigern na ipapatay si Arthur sa harap ng mga tao. Sa panahong iyon, hindi makalaban si Arthur dahil nagbanta si Vortigern na sasaktan niya ang lahat ng taong mahalaga kay Arthur kung susubukan nitong lumaban, kaya dinala si Arthur sa harap ng napakaraming tao. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ni General Meria si Arthur na ipakita ang kapangyarihan ng espadang Excalibur, ngunit nanatiling tahimik si Arthur dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin. Dahil dito inisip ng lahat na nililin lang sila ni Arthur, kung kaya't siya ay kanilang papatayin, ngunit bago pa siya mapatay, gumamit ng mahika ang salamangkera upang kontrolin ang isang agila at lumikha ng isang kaguluhan. Ginawa rin niyang mabangis ang mga kabayo at aso, kaya sinalakay ng mga ito ang mga sundalo at nagdulot ng matinding kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas sina Arthur ng dalawang rebelde na sina Percival at Rubio at ibinigay sa kanya ang espadang Excalibur at agad silang tumakas kasama si Arthur. Tumawid sila sa ilog at naglakbay sakay ng mga kabayo sa loob ng ilang araw hanggang sa marating nila ang lihim na himpilan ng mga rebelde. Doon ay nakilala ni Arthur sina Bedivere at Gus Fatbill. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala si Arthur na isa siyang anak ng hari at gusto na lamang niyang bumalik sa kanyang tahanan. Ngunit sinabi ni Gus Fatbill na nawasak na ang brothel o bahay na kanyang kinalakhan. Pagkatapos nito, hinimok ni Bedivere si Arthur na buksan ang tunay na kapangyarihan ng Excalibur. Ngunit sinabi ni Arthur na hindi niya kayang gawin iyon. Upang pilitin siya, sinuntok ni Gus Fatbill si Arthur. Dahil dito, nagalit si Arthur at gumanti ng suntok. Samantala, kinuha ni na Percival at Rubio ang espada upang subukang gamitin ito sa pakikipaglaban. Subalit biglang nakita muli ni Arthur ang demonyong kabalyero at nawalan siyang muli ng malay. Kinabukasan, kinausap ng salamangkera si Arthur. Ipinaliwanag niya na ang takot ang kumokontrol sa kanya at pumipigil sa paggamit niya ng tunay na kapangyarihan ng espada. Dahil dito, nag-alok ang salamangkera ng paraan upang mawala ang kanyang takot. Sinabi niya kay Bedivere na kailangang pumunta ni Arthur sa lupain ng kadiliman upang matutunang kontrolin ang tunay na kapangyarihan ng Excalibur. Di nagtagal, dinala ng salamangkera at ni Bedivere si Arthur sa lagusan na patungo sa lupain ng kadiliman. Sinabi ng salamangkera kay Arthur na dalhin ang kanyang espada sa isang tore na matatagpuan sa lupain na iyon. Pagkatapos nito, pumasok si Arthur sa madilim na lupain at agad na sinalakay ng malalaki at mapanganib na mga nilalang. Sa kabila ng matinding panganib, nagpatuloy si Arthur at sinikap na marating ang tore ng mag-isa. Matapos harapin ang napakaraming pagsubok, sa wakas ay nakarating siya sa tore. Nang ilagay niya ang espada sa isang altar, bigla siyang nakakita ng mga pangitain mula sa kanyang nakaraan. Nakita niya kung paano pinatay ng demonyong kabalyero ang kanyang ina, at nakita rin niya ang kanyang ama na si Haring Uther. Habang nakikipaglaban sa demonyong kabalyero, nakita ni Arthur ang mga alaala ng kanyang kabataan. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya na nagtatago sa isang bangka upang makatakas. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang amang si Uther na ginamit ang Excalibur upang saksakin ang sarili nito, na naging dahilan upang siya ay maging bato.
Doon nabunyag ang nakakagulat na katotohanan, ang demonyong kabalyero na pumatay sa kanyang mga magulang ay si Vortigern mismo, dahil sa matinding pagkabigla, nawala ng malay si Arthur. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng salamangkera at ni Bedivere si Arthur pabalik sa himpilan ng mga rebelde. Pagkagising niya, sinabi ni Arthur sa salamangkera na habang nasa lupain ng kadiliman siya, nakakita siya ng maraming bangkay na may suot na kaparehong pulseres na isinusuot niya. Ipinaliwanag ng salamangkera na ang mga iyon ay kanyang mga kababayan na pinatay ni Vortigern. Napansin din ni Arthur na ang tore sa lupain ng kadiliman ay kahawig ng tore na ipinapatayo ni Vortigern. Dito ipinaliwanag ng salamangkera na ang tore ay may kakayahang magbigay ng higit na kapangyarihan. Kapag natapos ni Vortigern ang pagtatayo nito, magiging kasing lakas siya ng mangkukulam na si Mordred na sumalakay noon sa Camelot. Iyon ang dahilan kung bakit lumitaw ang Excalibur, upang pigilan si Vortigern bago pa niya matapos ang tore. Di nagtagal, ikinwento ni Bedivere na noong unang panahon ay nakipagsanib puwersa si Mordred kay Vortigern upang pabagsakin si Uther. Pinatay ni Mordred ang hari ng mga mangkukulam at ninakaw ang kanyang mahiwagang tungkod upang makuha ang kapangyarihan ng itim na mahika. Ngunit ninakaw naman ni Merlin ang tungkod mula kay Mordred at ginawa itong espadang Excalibur. Pagkatapos, winasak ni Merlin ang tore at ibinigay ang espada sa isang diwata ng lawa, na siya namang naglipat ng kapangyarihan nito kay Uther at sa kanyang mga magiging tagapagmana. Nang gabing iyon, dumating sina Whetstick, Blackleg, at ang anak ni Blackleg na si Blue upang makita si Arthur. Sinabi nila na winasak ng maharlikang hukbo ang brothel kung saan siya lumaki, ang ilan sa mga taong kilala niya roon ay napatay, habang ang iba naman ay nakatakas. Nang marinig ito, labis na naapektuhan si Arthur at nagpas siyang lumaban na kay Vortigern. Tinipon niya ang mga rebelde upang gumawa ng plano kung paano haharapin si Vortigern. Sinimulan nila ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalubog sa mga barkong nagdadala ng mga materyales para sa pagtatayo ng tore at pagharang sa daloy ng ilog. Pagkatapos nito, pinalaya nila ang mga alipin at sinunog ang imbakan ng pulbure sa palasyo. Nang makita ni Vortigern ang lahat ng ito, napagtanto niyang harap-harapan na siyang nilalabanan ng mga rebelde. Dahil dito, nagpasya siyang magtungo sa Londinium pagkalipas ng 3 araw upang makipagkita sa mga baron at magtipon ng mas marami pang sundalo. Samantala, ang katulong ni Vortigern na si Maggie ay nagtungo sa himpilan ng mga rebelde upang ipaalam sa kanila ang plano ni Vortigern na pumunta sa Londinium. Sa impormasyong ito, nagtungo sina Arthur at ang mga rebelde sa Londinium at naghanap ng magandang pwesto kung saan nila maaaring barilin si Vortigern mula sa malayo. Nakahanap sila ng lugar, ngunit medyo malayo ito sa pantalan. Sa kabutihang palad, mahusay sa pamamaril si Goose Fatbill kahit sa napakalayong distansya. Samantala, natuklasan ni Vortigern na nakikipagtulungan si Maggie sa mga rebelde, kaya't ginamit niya ang pagkakataong ito upang palabasin at mahuli sa bitag ang mga rebelde. Sa kabilang banda naman, mula sa gusali, nakita ni Arthur at ng kanyang grupo ang isang lalaking tila si Vortigern na bumababa mula sa barko. Ngunit nakaramdam ng kakaibang kutob si Arthur, kaya't sinabi niya kay Goose Fatbill na huwag munang bumaril. At tama nga ang kanyang hinala, ang taong nakita nila ay hindi pala si Vortigern, kundi isang taong nagpapanggap lamang na siya. Gayunpaman, si Goose Fatbill ay agad na panya na si Maria dala ng matindi nitong lihim na galit. Agad na bumagsak si Maria at siyang nagpasimula ng matinding kaguluhan sa lugar. Dahil dito, mabilis na sinubukan ni Arthur at ng kanyang mga kasama na makatakas. Ngunit sa gitna ng labanan, nasaksak sa tiyan si Blackleg, kaya't sinabi niya sa iba na mauna na silang umalis at nangakong hahabol na lamang siya. Samantala nang nahihirapan pa ring makatakas si Arthur at ang kanyang grupo, iminungkahi niyang magtungo sila sa arena ni George, kung saan may lagusan papunta sa ilog. Matapang na naiwan si Rubio upang harapin ang mga maharlikang sundalo at bigyan ng pagkakataong makatakas ang iba. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sina Arthur at ang kanyang mga kasama sa arena ni George. Doon, hinimok ni Arthur ang lahat na gamitin ang lagusan sa imburnal upang makatakas. Ngunit tumanggi si George, nais niya at ng kanyang mga kasama na manatili at labanan ng mga maharlikang sundalo hanggang sa huling sandali. Habang nagpapakawala ng mga pana ang mga sundalo mula sa itaas, gumamit si Mage ng mahika upang kontrolin ang mga uwak at gambalahin ang mga pumapana. Sinabi ni Goose Fatbill kay Arthur na tumakbo na at tumakas habang hinaharangan nila ang mga sundalo. Sa wakas ay nakapasok ang mga kaaway. Nang makita ni Arthur ang napakaraming sundalo, hindi niya maatim na mapatay ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, mahigpit niyang hinawakan ng Excalibur gamit ang 2 kamay, at bigla niyang naramdaman na para bang may makapangyarihang puwersang sumanib sa kanya. Sa isang napakalakas na pag-ugoy ng espada,
Natalo ni Arthur ang lahat ng kalabang sundalo, lalong naniwala ang lahat ng nakasaksi na si Arthur ang tunay na tagapagmana ni Haring Uther at ang karapat-dapat na pinuno ng kaharian. Pagkatapos nito, nagtago sina Arthur at ang kanyang mga kasama sa isang bahay panuluyan. Samantala sa labas, natagpuan ni Blue ang kanyang sugatang amang si Blackleg, at magkasama silang nagtungo sa pinagtataguan ng grupo. Sa mga lansangan, matapos masaksihan ng mga tao ang kapangyarihan ni Arthur gamit ang Excalibur, nagsimula silang lumaban at manindigan laban sa mga maharlikang sundalo. Matapos nito, hinimok sila ni Arthur na lisanin na nila agad ang bahay panuluyan, ngunit sinabi ni Blackleg na nais muna niyang magpahinga, at sa halip, sinabi niya sa kanyang anak na si Blue na sumama kay Arthur papunta sa bangka. Matapos umalis sina Arthur at ang grupo, biglang dumating si Vortigern at ang kanyang mga sundalo sa bahay panuluyan. Subalit, nagpa siya si Blue na bumalik doon upang tingnan ang kalagayan ng kanyang ama. Pagdating doon, labis siyang nagulat nang makita niyang naroon si Vortigern. Kinuha ni Vortigern ng kutsilyo at tinutukan si Blue at saka nagbantang papatayin ito kung hindi sasabihin kung saan nagtatago sina Arthur at ang iba pa. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Arthur habang bihag ang isa sa mga tauhan ni Vortigern. Dito, sumigaw si Blackleg at inutusan si Arthur na isama si Blue at tumakas. Sinunod ni Arthur ang kanyang sinabi at isinama si Blue habang naiwan si Blackleg doon. Ilang sandali lamang pagkatapos nito, pinaslang nila si Blackleg. Di nagtagal, nakasakay sina Arthur at ang kanyang grupo sa isang bangka at tuluyang naglaho sa gitna ng makapal na hamog. Kinabukasan, dahil sa matinding panghihina ng loob at kabigwang maligtas si Blackleg sa kamay ni Vortigern, umalis si Arthur at itinapon ang espadang Excalibur sa dagat. Nalilito at nawawala ang direksyon, tumakbo siya sa kagubatan hanggang sa bumagsak siya sa isang mababaw na lawa ng putik. Dito, bigla siyang hinayla sa ilalim ng tubig ng diwata ng lawa. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ng diwata kay Arthur ang isang pangitain ng isang kakilakilabot na hinaharap kung hindi niya mapipigilan ang paghahari ni Vortigern, at sinabi nito na si Arthur lamang ang makakapigil sa paparating na sakuna. Pagkatapos nito, bumalik si Arthur sa tunay na mundo habang hawak muli ang Excalibur. Kalaunan, nagkita silang muli ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni George na ang balita tungkol sa paglitaw ni Arthur ay nagbigay ng inspirasyon sa mga tao sa buong kaharian upang magsimula ng pag-aaklas. Lahat sila ay lumalaban para kay Arthur. Hinikayat din ni Bedivere si Arthur na sumama sa kanila sa laban. Pumayag si Arthur at sinabi sa lahat na maghanda para sa pag-atake sa palasyo. Di nagtagal, bumalik sila sa himpilan ng mga rebelde, ngunit pagdating nila roon, natagpuan nilang patay na ang lahat. At ang naghihintay sa kanila ay si John, ang commander ng maharlikang hukbo kung saan ipinarating niya ang mensahe ni Vortigern na kung nais ni Arthur na mailigtas sina Blue at ang salamangkera, kailangan niyang sumuko sa palasyo. Kalaunan, nagtungo si Bedivere sa palasyo upang isuko ang Excalibur. Sinabi niya kay Vortigern na susuko si Arthur, ngunit sa kondisyong palalayain ang salamangkera at Blue. Pumayag si Vortigern na palayain ang salamangkera, ngunit pinanatili niyang bihag si Blue, at sinabing palalayain lamang niya ito kapag sumuko na si Arthur. Pagkalaya ng salamangkera, nagsagawa siya ng isang ritual upang protektahan si Arthur sa pagtungo niya sa palasyo upang sumuko. Pagdating niya sa palasyo, nagpadala ang salamangkera ng isang agila na may dalang ahas at pinapasok ito sa loob ng palasyo. Itinali nila ang mga kamay ni Arthur at naghanda naman si Vortigern na patayin siya gamit ang Excalibur, ngunit biglang lumitaw ang ahas at nagwala sa buong palasyo. Tinaga ito ni Vortigern gamit ang espada, ngunit naipit ang Excalibur sa isang haligi at hindi na niya ito mabunot. Isa-isang pinatay ng ahas ang lahat ng maharlikang sundalo at matapos maubos ang mga sundalo, tahimik na umalis ang higanteng ahas. Pagkatapos nito, kinalag ni Arthur ang kanyang sarili at madaling nabunot ang Excalibur. Nang mapagtanto ni Vortigern na hindi niya kayang talunin si Arthur, muli siyang humingi ng tulong sa mga sirena. Sa pagkakataong ito, isinakripisyo niya ang kanyang nag-iisang anak na babae upang magbago bilang ang demonyong kabalyero. Sa labas, nagsimula ng lumaban sina Bedivere at ang iba pang rebelde. Samantala, nilusot ni Arthur ang maharlikang hukbo upang marating ang tore kung saan naroon si Vortigern. Nang makita ng mga sundalo ang kapangyarihan ng Excalibur, sumuko sila kay Arthur. Nang sa wakas ay nakapasok na si Arthur sa loob ng tore, bigla siyang nahila sa ibang dimensyon kung saan muli niyang hinarap ang demonyong kabalyero na pumatay sa kanyang mga magulang. Napakatindi ng laban, at nahirapan si Arthur laban sa napakalaking kapangyarihan ng kanyang kalaban. Sa gitna ng labanan, nakita ni Arthur ang isang pangitain ni Uther kung saan sinabi ni Uther na ipinagkatiwala niya kay Arthur ang Excalibur. Dahil dito, muling lumakas ang loob ni Arthur at tumayo siyang muli upang lumaban. Sa pagkakataong ito,
nagawa niyang tapatan ng lakas ng demonyong kabalyero at nasugatan pa ito. Hindi nagtagal, paulit-ulit na umatake si Arthur hanggang sa tuluyan niyang nasaksak ang demonyong kabalyero sa tiyan at natalo ito. Habang unti-unting namamatay ang demonyong kabalyero, muli itong nagbalik sa tunay nitong anyo bilang si Vortigern. Sa pagkamatay ni Vortigern, tuluyan ding bumagsak din ang mahiwagang tore. Sa huli, kinoronahan si Arthur bilang hari. Ginawa niya si Bedivere at ang kanyang mga kaibigan bilang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagapayo. Sa kanyang pamumuno itinuring si Arthur bilang isang matalino at minamahal na hari.